Elaine, alam mo bang may ibibigay na regalo sa'yo si Kenan nung nagpunta ka dun sa Marie Twins? Huh? O, panoorin mo to. Ate, asan si Elaine? May ibibigay si Sandra ako eh. Ay, wala na. Uwi na. Kanina bago pa yan. Wow, cute naman yan. Akin na lang to. Favorite. Ito kayo, pinili ko to kasi nakita ko bang niya, lumanda ka, nakita ko siya. Wow, Oo, sweet nakita niyo daw naman. lumay bag Napansin mo. ko pa talaga. Naluma na yung bag ni Eileen. Tsaka favorite color niya yung purple. Ay, pwede, ganda yung dito eh. Pero di ba pinapanood mo dati si Eileen? Ba't ngayon parang hindi na namin nakikita na pinapanood? Kaya nga, eh kasi may date na yun eh, at saka pwede na naman kami. Purple, favorite yung purple eh. So, paano ko ito mabibigay kayo na ate? Siguro pag nagkita na lang ulit. Pero ewan namin kung kailan. Sige ate, tago ko na lang muna. Sweet naman ni Kenan. Pero Ibibigay niya daw sa'yo pag nakita kayo ulit. Eh! Pero sabi niya magkaibigan lang naman daw. Nag-usap na kami pero magkaibigan lang naman. Sa personal pero kasi yung bag ko na yun, ano na talaga yung nagbigay kasi yun. Kaya, Ay, yung bag mo. Yung pangit ng bag mo na yun eh. Sino ba nagbigay uy, nun? hindi pangit yun no, nirequest ko yun. Hindi, I mean, pumangit na kasi lagi mong gamit. Tapos siguro nakita ni Kenan na mahilig ka sa mga parang stuffed toy na bag. Binilan ka. Purple, favorite ko pa naman yun. Ayun, excite ako. Paano nalaman ni Kasi ano? mahilig ako sa mga bag eh. Kasi sabi ko kay Ate Sabi yun. Kasi sabi mahilig ako sa mga ano bag. Sa tingin mo bakit binilan ka ni Kenan? Hindi ko alam, siguro as a friend. Eh, di ba dati siniship kayo? Ganun, pero kasi siguro nung naging magkaibigan kami sa personal, ayun. Paano mo nasabi Wala magkaibigan naman kayo? siya Kaya nga, paano mo nasabi magkaibigan kayo ni Kenan? Kaibigan ako. Nagdi-deep talks na ba kayo? Hindi na parang usap-usap. Oo, nag-usap-usap lang. Ano yung pinag-uusapan yung deep talks? Wala naman, parang tanungan lang. Ano yung tinatanong sa'yo kung single ka na? Uy, hindi. Yung parang about lang sa life, gano'n. Anong sinasabi mo? Wala naman. Kakain lang kami. Ganun. Pero pag magkakausap... Napag-usapan nyo dati yung nakaraan nyo? Hindi naman. Pag Ano yung magkakausap kasi, hindi naman kami nag-usap ng kaming dalawa lang. Marami naman kami. Pero gusto mo mag-usap kayo ng kayong dalawa lang? Hindi, syempre Kuya Eric, may masasaktan akong tao. Ba't mo muna masasaktan? Eh, mas masasaktan kang tao pagka kinausap mo pa si Saidi kasi may girlfriend na siya. Ganun. Ano? Wala ka na masabi? Wala nang masabi. Yun na, ayun na eh. Pero anong ganda Pogi ng si bag. Kenan sa personal. Magkaka-pay sila nila Ate Sabi. Ang tinatanong ko nga, pogi ba si Kenan sa personal? Ba't di mo masagot? May tsura siya sa personal. Ang tinatanong ko, pogi ba si Kenan sa Kuya Eric naman, personal? tapos ano na naman ako. Ano? Masama ba pagka sinabi mong pogi isang tao, may gusto ka? Ano? Wala, Oh. pogi siya, Eh! Kuya Eric! Hindi, ano ba? Wala yun, as a friend lang kami. Ganun. Pogi. Oh, Kuya Eric naman. Matangkad. Matangkad. Di ba ganun yung mga gusto mo, mga matatangkad sabi mo dati? Dati, dati. Eh ngayon parang si Saidi kapantay mo lang. Uy, hindi ko kapantay. Mas maliit sa'yo si Saidi. Hindi ko kapantay. Mas maliit sa'yo si Saidi. Si Saidi hanggang dito mo lang. Oh, hindi! Di ba nga dito niya lang si Dito ko Saidi? si Saidi. Tagilan mo nga, Elaine. Siyempre si Saidi nagmamataas na ano, pero hanggang dito niya lang si... Oh, yun. Tapos si Kenan matangkad. Pero pogi si Kenan. Ha? Pogi si Kenan. Kuya Eric lang yan. Pogi ba siya as a friend? Ang OA. As a friend. Ayun, no, kasi- Salamat ka, di ko sinabing crush mo si Kenan dati. Uy! Ngayon lang ako magsasalita about sa issue na kumakalat sa face-to-face audition ng Manix Management. And mga kapatid, sa lahat po na nagpunta sa Manix audition, alam nyo, sa, mga kapatid, gusto namin lahat kayo kunin. Sobrang talented nyo. Yung iba sa inyo, sobrang gagaling din talaga. So, yung iba, ang layo pa ng mga pinanggalingan. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot lang din. Kasi ang daming nagprotesta that day, ang daming nagkagulo, hindi maayos yung... aminado naman po kami na hindi naging maayos po kung paano po ilaline, hindi po kami nakapagdala ng mga megaphone. Alam niyo po ba kung bakit mga kapatid di kami nakapagdala ng mic? Hindi kami sobrang prepared sa ganung kadaming crowd. Kasi mga kapatid, hindi naman po namin ine-expect na sobrang dudumugin po ang audition po sa Quezon City. Ang dami ding nag-away-away, ang dami ring nagkainitan, tapos mga fake news na kumakalat na sinasabi daw na bakit 200 person lang daw po ang nakapasok sa audition nung that day na yon, nung April 19 na yon. Mga kapatid, hindi po katotohanan niya. Kasi po meron doon mga pinalista na 200 person na mga nauna para kahit papano sana is mauna. Tapos sinara po yung pinto, then yung mga tao doon nagsisigaw sila, unfollow, cut off na daw. Naku mga kapatid, hindi po totoo yan.
nakapasok po lahat na nag-audition, tinapos po naming lahat yan. Almost, ang mga tao po ata sa labas nun is hindi ako nagkakamali, 3,000, mga ganon, 3,000 to 5,000 para mga ganon, no, yung tao nun. Sobrang dami po talaga mga kapatid. At hindi rin po namin in-expect yun. Siyempre mga kapatid, hindi naman kami nag-expect na parang sobrang dami. Iniisip lang po namin is mga 100, 200, 300 lang po yung pupunta sa audition. Pero hindi po namin in-expect na ganun po kadami. Ito pa mga kapatid, ha, to clarify lang din. Kasi sinasabi ng iba, bakit daw yung iba nagpakilala sa audition. Tapos yung iba naman is hindi nagpakilala. Ganito po nangyari yan mga kapatid. Yung first 200 po mga kapatid is nagpakilala po sila with names. Then nung nakita po kasi namin na sobrang dami po talaga ng crowd na hindi naman po namin ine-expect, sa iniisip lang namin na parang 200 lang, ganyan, is minadali po namin kasi nga po yung owner din po ng building is nagrereklamo kasi karamihan po sa mga nag-audition mga kapatid is nagkalat po sila doon at nagsira ng properties. Ibig sabihin po nun mga kapatid, yung iba po doon halos nasira yung mga nakaparking na motor doon, tapos yung mga nagkalat talaga sila ng malalang malala doon. So yung owner ng building na mismong venue namin mga kapatid is nagreklamo, pati na rin yung ibang business owner na katabi namin. So kaya ang ginawa po namin mga kapatid, na pag-decidean po namin much better para mas mapabilis po siya is umarte na po agad, umacting na po agad, then binidyo po namin, then lalabas po pala, wait lang, okay, sige, para mas malinaw sa inyo, binidyo po namin kasi nga po mga kapatid, mas gusto po namin is yung kahit papano is hindi po namin kilala sa pangalan. Kumbaga, mapapansin magi-stand out at magi-stand out. Kumbaga, hindi mo kailangan ng pangalan, may copy kami, magugulat ka na lang isang araw, lalabas ka na sa vlog at pinapatawag ka na rin namin. Actually, sobrang dami naming nakita, as in, weekly magpapasok na kami, makikita nyo na yung makakapasok sa Manix House. Ito mga kapatid ha, so paano nyo malalaman? So maglalabas po kami ng mga videos kung sino po yung mga nakapasok, lahat po yun i-review namin, lahat po yan titignan po namin ha. So, wag po kayo mag-alala, one of these days maglalabas na po kami kung sino po yung makakapasok sa susunod na round. Ayan ha. So, sa mga nagko-compare dyan, PBB Yarn, alam nyo mga kapatid, kahit naman kami gusto namin makapasok sa PBB, no? So, ginagawa lang po namin yun para madagdagan po yung family namin, ha? So, yun lang mga kapatid. So, good vibes lang tayo. Wag tayo mag-spread ng negativity kasi yung iba, grabe, naiintindihan ko po kayo, yung mga nag-audition, ang layo pa ng pinanggalingan, lahat po tayo nag-effort. Pero yun nga, expect na po natin na gusto namin kayong kunin lahat, pero syempre, may dapat lang po talaga na makapasok. So, yun lang mga kapatid, ha? Love lang. Si Shalane naman daw, ano daw yung ugali ni Shalane Yikes sa likod ng camera or pagpatay na yung camera. Sa mga hindi po nakakilala kay Shalane Yikes, ito po siya mga kapatid, ha? Ayan, pagmasan nyo mabuti, diba? Sobrang pretty. For me, pretty siya, ha? Ito mga kapatid, mahaba-habang story ito. Alam nyo ba si Shalane Yikes, simulan natin sa sa pagiging matigas ang ulo niya. Alam nyo, sobrang tigas ang ulo ni Shalane Yikes. Pero alam nyo, once na nasita nyo siya ng isa, dalawang beses, alam nyo mga kapatid, nagkakaroon agad siya ng character development. Si Shalane Yikes, paminsan-minsan matigas ang ulo, pero masarap kasama. Si Shalane Yikes, siya rin yung tipo ng taong ipaglalaban ka. Ayan, lalo na pag kami nang api sa'yo, kahit na mas matanda ka sa kanya, pag nagsumbo ka sa kanya, lalaban at lalaban siya. Alam nyo mga kapatid, si Shalane is sobrang close siya sa heart ko, simulat sa pool. Minsan nagkaroon talaga kami ng mga tampuhan, hindi naman talaga maiiwasan yan sa loob ng iisang bahay. Pero alam nyo ba, nung mga time, ito kwento ko lang sa inyo, nung mga time na na-missing po si Elaine or nawala po si Elaine, alam nyo ba, parang siya yung pumalit bilang isang kapatid talaga namin, which is siya si Shalane, diba? Parang ini-impersonate niya si Elaine. So alam nyo ba, sinabuhay niya talaga yung, pinalitan niya talaga yung pagiging kapatid ni Elaine sa amin nung time na nawawala talaga si Elaine. Sa loob ng mag-iisang linggo na nawala si Elaine mga kapatid, grabe, wait, natatouch ako kasi hindi talaga niya kami inalisan sa tabi namin. Palagi siyang dyan. Every time na makikita niya kami, kahit wala na kami pinagkukwentuhan, kahit marami kami pinagkukwentuhan, nakikinig lang siya sa amin. Kasi yung time na broken-hearted kami, talaga nawawala sila. Hindi namin alam kung saan nahanapin. Hindi niya kami inalisan sa tabi namin, ni mama, ni ate. So, lahat ng pamilya, hindi niya inalisan. So, ayan, ang masasabi ko sa kay Shalane Yikes is love na love ko siya at alam kong love niya rin kami. So, minsan talaga nagkakatampuhan pero hindi talaga may iwasan. Pero sobrang favorite ko talaga ngayon si Shalane Yikes. As in, mayat maya ko siya namimiss. Alam nyo ba, may mga time na tinatawagan ko yan, umiiyak ako. Sinasabi ko sa kanya na namimiss ko siya. Kaya si Shalane Yikes, yung nakikita nyo sa on-cam ngayon, ganun din po siya sa off-cam. Pero hindi naman yung exaggerated na talagang malditang-maldita. Hindi naman siya ganun. May pagka-maldita siya pero mabait. Alam nyo yon, yung parang maldita yung character niya sa mga maldita yung pinapakita niya sa
on-cam. Pero pag off-cam na mga kapatid, matigas ang ulo, makulit, pero masayang kasama. Kahit sino yatang makasama nito mga kapatid, sigurado ako na magiging masaya kayo. Kasi sa maliit na galaw niya lang, sa maliit na salita, sa maliit na jokes niya lang, matatawa at matatawa ka talaga. Tapos, ang masasabi ko lang din kay Shalane Yikes, grabe to magmahal. Hindi lang sa mga nagugustuhan niya, kundi sa pamilya niya, pati syempre sa kapatid niya. At the same time, sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa mga totoong nagmamahal sa kanya. Kung mahal mo siya, mas higitan niyo yung pagmamahal na binibigay mo sa'yo. So, yun. So, mabait naman siya, masarap kasama, tsaka mapagmahal. So, yun lang. Kaya, deserve ni Shalane Yikes yung mga natatanggap niyang biyaya ngayon. Deserve ni Shalane yung mga sumusuporta sa kanya ngayon. Grabe, sobrang... Kung babalikan mo, sobrang bilis ng pangyayari, sobrang bilis ng mga eksena. Actually, marami pa akong gustong ikwento, pero iksian na lang natin yung mga gusto ko kasing ikwento sa susunod na para gusto ko kasama ko na siya once na kinuwento ko na sa inyo. So, yun mga kapatid, si Shalane Yikes, pag off-cam or pagka sa likod ng camera, ayan, makulit pa din siya, palaban, tsaka masiyahin, masarap kasama. So, yun lang.